Magandang araw, Spokes Harry Roque. Okay. Oh, yeah, magandang araw po sa inyo lahat. Hindi ka namin marinig. Ang ating, hindi ba ako naririnig? Ayan. Okay na. Okay. Go ahead. So magandang araw po sa lahat na nandito ngayon sa Zoom. At syempre ang ating pinaka-espesyal na bisita, ang ating former Senator Gregorio Gringo Onasan. Sir, magandang araw po sa inyo lahat. At kay Attorney Harry Roque at sa lahat po ng mga guests natin ngayon. Siguro pagbigyan natin ng introduction ng ating mahal na Senador Greg Onasan. Sir. Ako, dito po, Ma'am Maharlika, no? Sek Harry, gabi ho. Kaya magandang gabi po sa inyong lahat. At nagpapasalamat po ako sa pagkakataon na ito. Alam naman ho ninyo, ang pinanggalingan ko, ako ay 17 years na sundalo. Tapos nagrebelde, lumabas sa sistema ng 7 taon. And then 21 years na senador, kauna-unahang, di naman po sa pagbubuhat ng sariling bangko, kauna-unahang independenteng senador sa kasaysayan ng politika sa Pilipinas na nanalo, hindi lang isang beses kundi 4 na beses. Nagkasabay nga ho kami ni Sek Harry, no? Pero pareho kaming talo noon nung huling halalan. So, nandito ako ngayon para hindi ho ako nangangampanya dahil sabi nga kanina ni Ma'am Melody, ni Brother Bebot Padilla, ni Rosemary na hindi na ito tungkol kay Tatay Digong. Tungkol na po ito sa bansa natin, yung kasarinlan natin, yung hustisya. Idagdag pa ninyo yung napapansin ng mga kabayan natin, parang nawala yung good manners and right conduct. Yung atrato sa former president ICC at Korte Suprema natin. Kasasabi ho nung ni Pangulong Marcos Jr. na gumagana yung korte natin. Yung justice system natin buhay naman. Hindi naman tayo failed state. So hindi naman perfecto, no? So ang pinagtataka natin at yung mga marami nating kababayan, bakit natin pinaubaya si former President Duterte sa ibang korte, sa ibang bansa? Ano ho ang ibig sabihin nun? Inaamin ba natin na hindi natin kayang magpairal ng hustisya sa isang dating Pangulo? Isa pa ho, kung hindi natin kayang pairalin ng hustisya sa isang dating Pangulo, umaasa po ba tayo na kaya nating magbigay ng hustisya sa ordinaryong Pilipino, sa pangkaraniwang Pilipino? Yun yung mga katanungan. At kahit na ho ano ang mangyari dito sa darating na halalan sa Lunes, hindi ho natin titigilan ito. Hanggat hindi tayo narinig ng ICC, ng Korte Suprema, at yung mga kababayan natin, hindi lang dito sa Pilipinas, kundi sa buong mundo na mabigat ang kalooban. No? Nakikita naman natin. Yung ibang mga kababayan natin, nag-absent sa trabaho. Gumagastos ng sariling pera para pumunta dyan sa kinapipiitan ng ating dating Pangulo. So, sakripisyo po ito. Ibig sabihin, global po ito. Hindi po ito localized at hindi ito iilang Pilipino lamang. So, ang hinahangad lang natin dito is justisya. Kaya sabi namin, pabalikin. Bring him home. No? Pabalikin, dating Pangulo dito para malapit, no, sa mga kababayan niya. Ito nyo na ho, no? Anong nangyari? Nagbakasyon, 80 anyos na po ang dating Pangulo. Nagbakasyon sa Hong Kong. Pagbalik dito, hindi pinagpalit ng damit. Hindi pinalapitan sa abogado, sa mga nurse, sa doktor, sa harap ng pamilya. Ma'am Maharlika, no, Sek Harry, yan ba yung ugaling Pilipino? Yun ang kinasasama ng loob ng ating mga kababayan. Kaya, ito ho kami ngayon, kumukonsulta sa inyo
para malaman namin kung anong gagawin natin. Wala ho itong kinalaman sa eleksyon. Manalo, matalo, hindi ho problema yan. Pero kailangan makamit natin yung hustisya, hindi lamang para sa dating Pangulo, kundi yung kasarinlan natin na nakataya rito. Well, Senator, sabi nyo, signature campaign. Kasama ko po ngayon to mga Pilipino dito sa Hamburg, no? Paano po sila makakasapi dito sa signature campaign na ito? Meron ba tayong electronic signature campaign? Opo, i-forward doon namin sa inyo para alam nila online. At saka gusto rin natin makasiguro na yung lalagdaron ay totoong tao. Baka pagbintangan pa tayo ng dagdag bawas. Alam nyo naman, yung mga malilikot ang isip. Porket hindi sila ang nakikinabang, akala nila tayo katulad nilang mga malisyoso. So sabi ho namin na bawat lagda is an expression of commitment. At totoong tao itong pumipirma. Hindi ito mga ghost signatures. Yes. Okay. Senator Greg, Opo. thank you dahil kayo ay nanindigan at talagang dinamayan nyo ang Pangulong Duterte sa injustice na ginawa ng kasakulukuyang gobyerno. I believe po ay naglingkod din kayo sa administrasyon ni Pangulong Duterte. Nung narinig niyo po ang kanyang endorsement sa inyo, direct from The Hague, ano po yung sa tingin niyo nag-inspire kay Pangulo kung bakit na kayo inendorso at ano yung nakita niya sa yung mabuting ginawa mo nung kayo po ay lingkod bayan pa? Naku ma'am, Maharlika, mabuti ho, tinanong ninyo yan. Siguro mga isang buwan na nakakalipas, nagpunta ho ako sa Davao. Pinuntahan ko si Mayor Baste Duterte. Dahil si former President Duterte ay card-bearing member ng Guardians. Yung grassroots organization natin, no? At card-bearing member ng Reform the Armed Forces Movement after 1986. So, yun ho ang nag-udyok sa akin, no, para pumunta ron. Binibigyan ko lang po sa pahintulot ninyo ng background kayo. No? Nung ako nagtatago, 5 milyon ang patong sa ulo ko. Pinadala ho namin yung anak namin na panganay dahil hindi makapag-aral dito sa Maynila. Kaliwat kanan yung grade sa tahanan namin sa Marikina. So, pinadala namin po sa Davao. Kinungkong po, inampon ni Mayor Duterte noon. So sabi ko kay Mayor Baste, alam mo Mayor Baste, nung ako ay nagtatago, inampon ng ama mo yung aking panganay na anak. Personal yun. Ngayon siya nakakulong, ako nasa labas. Di, kung ano may tutulong ko, magsabi lang kayo. Yun ang dahilan. So, yung katanungan nun yun, nung inendorso ako, abay siyempre, iba yun ang tinuro sa atin nung elementary pa tayo. Maraming salamat, former President Duterte. Maraming salamat, Bro Digong. No? Personal law, yan ang ugaling Pilipino. No? Magpasalamat ka, good manners and right conduct. Pag baliktad naman yung panahon, baka tulungan naman niya ako at yung pamilya ko. Ganun ang ugaling natin mga Pilipino. So thank you po. In-endorse niyo ako. Malaking bagay yun. No? At tatanawin kong habang buhay na utang na loob sa kanya. Dahil alam niyo naman itong eleksyon ngayon, medyo kapos tayo sa panggasolina, yung ibang kakompetensya natin sagana, baka ho maging patas yung laban. Well, Senator, pwede ba hong isiwalat nyo anong nangyari at hindi kayo naging kasapi ng PDP-10, no? Dahil nung una, siyempre, hindi sila kompleto, pero kayo po'y tumakbo na hindi sa ilalim ng PDP, no? Pero inendorso siyempre ni Tatay Digong later on. Ano po yung nangyari? Did you really intend na tumakbo kayo as independent? Or kwento niyo po sa amin? Hindi po, Sir Harry, no? Ma'am Maharlika. Susukuin ko lang po, no? Naalala ho ninyo yung last presidential election. Kasama ho ako dun sa unit team ni President Marcos at ni VP Inday Sara. Sabi ko, hindi ho ako nag-apply, no? Inalok nila ako. So sabi ko, baka naman magtaka yung mga kababayan natin. Anong ginagawa ni Unasan yan sa unit team ni Marcos? Hindi ba kasama sila 39 years ago dun sa EDSA? Sabi ko, ganito, para gawin nating simple ang usapan. Ano ang plataforma
ng sinasabing unity. Eh sabi ko, unity. Abay, ako, unity. Di ang nakasalalay dyan, interest ng bansa. Sama ako dyan. Yun, tingnan naman ho ninyo, anong nangyari sa unity. No? Ang nangyayari sa unity. So sabi ko. Nabudol tayo lahat. Yun nga, kayo na nagsabi nun. Ayoko namang personal. Hindi naman ho tayo nag-aanap ng away. No? So, well, Senator, ako may tanong ako talaga na alam niyo po talagang kinikilala namin kayo dahil isa kayo sa bayani ng People Power 1986. At pwede ba sabihin niyo sa amin, meron ba kayo nakikita na parehong mga kondisyon para maulit muli ang 1986, no? Ano sa tingin niyo? Nako, Sec. Harry, no? Maharlika, mga kababayan natin, no? Galing na ho tayo dyan sa People Power, no? Mahirap yung pinagdaanan natin. People Power, peaceful, halos walang dugo na dumana. Hindi ho yun laban dun sa ama ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Nag-ipon-ipon tayo noon, 39 years ago, para sa pagbabago, para sa reforma. Hindi ho tayo nag-aanap ng away noon. No? So, 39 years later, doon yun naman ang nangyayari. No? Imbis na umunlad ang Pilipinas, nauwi na naman sa personalan, nauwi na naman sa sobrang tinatawag na partisan politics. So, hindi ko pa ninyo napansin. Englishin ko dahil baka kapusin ako ng Tagalog, no? We have been doing the same thing historically, over and over again, politically, economically, national security, over and over again, and expecting a different result. Paulit-ulit yung ginagawa natin, tapos umaasa tayo, alang-alang sa pagbabago, sa kaunlaran, na iba ang magiging resulta. Hindi mo ba may tawag dyan? Yung paulit-ulit mong gagawin, tapos aasahan mo iba resulta. Example po, no? Magbalik tanaw tayo. 1986. Bakit nga ba? Ano sa tingin nyo? Saan tayo nagkamali? Bakit umulit ang kasaysayan sa panibago na namang Marcos? Anong dapat ginawa natin matapos yung 86 revolution? Yun nga sana, Sec. Harry, ang ipapaliwanag ko. Di ba 1986 po? Nandun kayo. Di ba? Freedom Constitution. No? Freedom Constitution, revolutionary government to. Ang sitwasyon nun. Ano ang una nating ginawa? Nag-eleksyon tayo. Para bang eleksyon ang solusyon sa lahat nating problema. Sabi ho namin, ang problema hindi tao, yung sistema. Ngayon, balik ko tayo sa katanungan ninyo. Hindi ho ba tayo natuto? Hindi ba natuto yung mga iniluklok natin? So ito ho, self-criticism, Maharlika, no? Sec. Harry, no? Tuwing magpi-people power tayo, pakaluklok natin ng mga bagong halal, bagong luklok ng mga personalidad, nag-uuwian tayo. Tuwing eleksyon, pakaluklok natin, pakaboto, uwian. Ngayon siguro dapat tutukan natin, no? Itong eleksyon at yung mga darating na araw. Dahil may duda ho kami, may suspetsa kami na ito ay hindi tungkol sa midterm election, kundi tungkol ito sa Panguluhan sa 2028. Parang kinakabahan sila siguro. Yung mga may hawak ng kapangyarihan na baka yung ating pangalawang Pangulo maging Pangulo. Iba na naman ang sitwasyon. At ang iniiwasan talaga natin, yung habulan ng habulan at the expense of ano yung mga tunay na problema po. No? Ang tunay na problema, pagkain, pabahay, trabaho, edukasyon, kalusugan. At ngayon, yung tinatawag na the new oil, the new gold. No? Impormasyon, hindi yung marites. Yung hindi yung fake news, makatotohanan na impormasyon para bawat isa sa atin, bawat Pilipino, here or abroad, ay makapagdesisyon para sa pamilya nila ng tama. Yun ang hangad natin. Hindi, nagtataka naman ho ako bakit eto na naman, paulit-ulit. Napilitan ho kami magsalita at hindi ho kayo binobola, no? Natuto ho kami sa inyo. Kayo kasi ang lalakas ng loob ninyo, dapat na talaga magsalita ang mga kabayan natin. Senator Greg, naglingkod ka na bilang isang senador ng bayan. Sa tingin niyo po ba, ano yung pinakamahalagang batas na ginawa ninyo na napakahalaga sa ating mamamayan? Ako, Maharlika, medyo mahaba-haba yung listahan, pero yung pinaka lang.
land use, national security. Pag tinatanong mo ako, ano ba plataforma mo, Senator Ronasan? Sabi ko, seguridad. Bakit to seguridad? Kasiguruhan na kakain ng at least 3 beses yung bawat pamilya. Kasiguruhan, seguridad na may bahay, may tahanan. Kasiguruhan na may pantustos ng tuition, edukasyon. Kasiguruhan, seguridad na mapapag-aral natin yung mga anak natin at mapapadala sa ospital, mabibili ng gamot. At kasiguruhan na ang magiging basehan ng desisyon nila ay katotohanan. Bukod ho dyan, natutuwa ako nung 2.5 years akong secretary ng Department of Information and Communications Technology, no? Digitalization. Pabilisin. Antena, tower, kable, satellite para mabilis. Ito lang ang punto natin, no? Hindi naman magkakasya kung pagsasabay-sabay natin na asikasuhin yung 120 million Pilipinos. Ano, sino ang unahin natin? Ang ibig sabihin nun, national priority. Siyempre, unahin natin yung nagugutom, yung naghihingalo. Kaya nga tinawag na food, number 1, clothing, shelter. Pero wag natin kalimutan na habang ginagawa natin yan, protect life, no? Protektahan ang buhay, liberty, kalayaan, at yung ari-arian. Ngayon, i-apply po natin, mamaharlika, no? Sekretary, natutunan ko sa iyo to, ha? Kaya, naintindihan nyo. Si Pangulong Duterte, i-apply natin dito sa sitwasyon ngayon. No? Like, mukhang nakakasiguro tayo na buhay naman siya. Buhay pa naman ho siya, di ba? You know, ang sagot, oo. Siguro hindi perfect, 100% yung health niya. Pumunta ngayon tayo dun sa Liberty, Secretary. Kayo po, abogado kayo. Bakit siya nakakulong? Hindi pa naman nahuhusgahan na guilty or not guilty. Anong klaseng sistema yan? Kahit na ba ICC yan eh. Anong sistema yan? So, itinabi na, di ba? Liberty, nakakulong. Magdadalawang buwan na. Anong klaseng justisya naman yan? Yan ba ang aasahan natin na justisya? Sa International Criminal Court? Yun ang nakakasama ng loob sa mga kababayan natin. Huwag na ho tayo pumunta dun sa property, ibang usapan niya, no? O life muna at liberty tayo. Life o buhay. Kung magkasakit yan, sino mananagot? Yun ang mga katanungan sa puso at isip ng mga kababayan na kailangan sagutin. Yan ho ang mga importanteng bagay. Yeah. Balik po ako sa kasaysayan, no? Na-intriga lang po ako, no? Kasi nung panahon ninyo, yung Chief of Staff si Fabian Ver, ang panahon ngayon itong si Browner. May hahambing nyo ba si Fabian Ver noon at saka itong si Browner ngayon na po pwedeng maging dahilan kung bakit maulit na naman ang kasaysayan? Kung naulit ang Marcos, na hindi tayo natutot, naulit sila, pwede bang maulit uli yung 86 naman? Yung kung saan tayo kinilala ng buong daigdig bilang yung bloodless revolution na yan. Nako, Secretary, mabuti po na itanong ninyo yan, no? Okay, bloodless yung 1986. Pinag-iingatan ho namin, nalapitan yung active service. Bakit po? Sila yung referee, sila yung nasa gitna, sila yung fulcrum. Diba ho? May equilibrium, balanse. Dapat patas yung laban. Pag nagkaroon ng pananaw o perception na itong sandatahang lakas, armado ho yan at legal, ha? Legal ang pagka-armado nila, no? AFP, PNP at NBI. Pagsamasamahin mo yung tatlo. Pag nagkaroon ng pananaw na kumakampi sila sa kahit anong panig, alam niyo ho, ang pangamba namin, baka hindi na, pag naulit pa yon, pag napabayaan natin to, pag hindi natin pinairan ang ustisya, baka ho, hindi na kasing bloodless noong 1986. Yun ho ba ang gusto natin? Pero, ano ho ang magagawa natin, mamaharlika, no, Secretary? Kung ang taong bayan na mismo ang nagsasalita na wala ng pag-asa yung ustisya, hindi mo na maasa ng gobyerno na magpair ng ustisya, ano po ang magagawa natin? At lalong-lalo na ano ang magagawa ng sandatahang lakas? May mga pamilya ho yan, nanonood ng TV, nakikinig ng radio, nasa social media. Kung sabihin pag-uwi ng general, ano ba naman kayo? Aping-aping na kami. Nagugutom na kami. Sino ho ang susundin nila? Yung pamilya nila o yung tinatawag na chain of one? Yun ho ang inaalala namin.
Yun ang pangamba namin. Dahil sa nanggaling na ho tayo dyan, Sek Harry, Mamarlika, galing na ho tayo dyan. People power, ilang ulit na. Ay, ang tawag nila, kudeta, mali yung terminology. Ang kudeta, agaw ng kapangyarihan. Wala naman ho kaming intensyon ng mga agaw. Ibang binigay namin eh. So yun ang mga konsiderasyon yan. Kaya nag-aalala po kami at hindi ho normal ang sitwasyon sa ating bansa. Akala ho siguro ng iba, normal, relax lang tayo. Hindi ho, hindi po. Senator Greg, ano yung malala? Yung panahon ng Marcos Sr. o yung panahon ng Junior? Kasi kasalukuyan, nakita nyo naman na ang Pangulong Duterte ay illegal na kinidnap nga o dinukot papuntang ibang bansa. Then ngayon po ang mga anti-Marcos critics, katulad ko, katulad ng mga vloggers, yung mga regular OFWs, mga common tao na nagsasalita ng kanilang sentimiento sa social media, ay ginigipit. Parang ang sabi ng mga commenters natin ay parang mas malala pa ang junior kaysa sa senior. Kayo na naka-eksperyensya ng senior at isa kayo sa key persons na nag-voice out o nagdanindigan kaya nakalaya tayo during senior time. So anong pong malala, senior or junior times? Nako, Marlika, hindi ko ako umiiwas na sagutin yung katanungan ninyo. No? Patuloy po namin iniipon ang datos. Dapat po science-based at information-driven tayo. No? Tingnan natin yung katotohanan, yung datos. No? Ngayon, tingnan natin ang nangyayari. No? Ngayon, tinatanong namin yung mga negosyante, merong bang investor confidence? Yung mga mangangalakal, foreign or domestic, tumataya ho ba sa ekonomiya natin? Ang sagot nila, hindi. Mababa ang investor confidence. Nagtanong na naman kami. Ito, natutunan ko sa kanila. Alam niyo naman, sundalo na lang naman ako. Hindi naman ako ekonomista, hindi naman ako abogado. No? Tinatanong namin, meron na bang capital flight? Dumalabas na ba ang pondo? Sabi nila, wala pa. Doon ho kami medyo naging interesado. Wala pa. Sabi namin, lumalala ho ba? Sabi niya, sa sitwasyon ngayon, lumalala. So patuloy ho kami nagagather ng data para naman maisip namin kung ano ang nararapat gawin. Alam niyo, ayaw namin mag-udyok kasi baka sabihin porket nag-usap tayo ngayon, ayun, nanggagatong sila, nanunulsol. Wala hong gusto ng gulo. Hindi ho natin gustong mang-away o gulo. Pero kung taong bayan na ang nahihirapan, nagugutom, nagrereklamo, kanino ho makikinig? Yung mga pwersa, yung legal na sandatahang lakas, isama mo na yung rebelde, baka lumala na naman yan. Dahil may issue. Yun ho ang inaalala namin, ma'am, no? Na huwag natin pabayaan na mag-deteriorate ito, no? Ayusin natin to. Pero, alam niyo po, ilagdag ko lang, umiikot ako sa Luzon, Visayas, Mindanao. Akala ko, itong issue ito kay President Duterte, Visayas at Mindanao lang. Ay maniwala ho kayo, pati sa Luzon. May mga lugar na talagang, nung isang araw ho, nag-motorcade ako, paikot-ikot ako sa kalsada sa Quezon City. Pakaway-kaway ako. Akalaan nyo ho, sabi nung basurero, binigyan ako nung PRR design. Yung kamao. So sabi ko, palalim ng palalim. Huwag natin hayaan na mag-deteriorate ito. Para sa ating mga anak na nakatingala sa ating lahat, lalo na sa liderato natin, sa magandang halimbawa. No? Huwag natin turuan sila ng mali, ng panggugulo, ng panlalait. Hindi ho galing Pilipino yan. Yes, Spokes Harry? Nakamute si Spokes Harry, may katanungan siya. Nakamute po siya. Ayan, maraming salamat. Na-mute na lang ako na-mute. May kasama tayong reactor ngayon, no? Si Attorney Gonzalo Duque, no? Attorney Duque, napakaganda po ng diskusyon natin dahil kasama natin ang isang buhay na bayani. Kinilala siya nung una, nung 1986 sa Revolution, nagsilbi bilang senador, bilang gabinete. So siya ay isang revolusyonaryo at siya ay isang naging
pro-establishment, no? Dahil siya naging senador. Your thoughts, Attorney Duque? Magandang gabi sa inyong lahat. Magandang gabi sa inyo, Hari, at saka Maharlika. Alam po ninyo, parang nagkakaroon ng repetition yung 1986. Kung maalala natin, nagkaroon ng snap election. At nung nagkaroon ng snap election, our people did not accept the result. And so, ayun, nagkaroon ng, because of that, marami nang naging yung nawalan na, nag-erode na ang public confidence sa gobyerno natin. And we can see the same pattern dahil sa ayaw at gusto natin yung snap election na yon, tinawag yon sa totoo lang dahil si Presidente Marcos noon he was no longer healthy. And they wanted to prove na siguro can he still govern. At lumabas that after the 1986 election where Cory was pitted against then President Marcos, ang sabi nagkaroon ng focus-focus, dayaan. Itong mangyayaring eleksyon, kaya ko ito pino-point out. Hello to you, Gringo. Kaya ko pino-point out itong pagkabahala kasi si Maharlika, yung kaibigan natin si Glenn Chong, nagagalit na at nagsisisigaw na doon sa protesta kanina at hinahamon niya si George Garcia ng Comelec po. George Garcia, di ba? So, ang tatanungin ko kay Gringo, ano kaya kung ito na nga kung hindi ka panipaniwala ang resulta ng magiging halalan natin itong 2025? Ano sa tingin ninyo? Saan tayo paparoon? Attorney Duque, sir, no? Mabuti ho, bringing up ninyo yan. May kasabihan ho na yung pagkapanalo sa eleksyon at pagkapanalo sa ibang larangan sa buhay natin, kagagawan niya ng Diyos. Oh, okay. Divine intervention. Pero yung pandaraya, gawa ho ng tao yan. Wag naman sana nila pakialaman yung isang proseso na dapat transparent, honest, orderly, peaceful elections. HOPE ang acronym dyan. Tama rin ho kayo. Nung may karamdaman yung Pangulong Marcos Sr. at walang nakakaalam, dun din ho isinilang yung Reform the Armed Forces Movement. Dahil kami ho, nasa front line, sundalo ho ako nun Alam nyo, okay lang na tamaan, mamatay. Yung sundalo, kasama yan sa job description Okay rin na tamaan at mamatay, masugatan yung rebelde. Pinili mo yan Ang hindi ho katanggap-tanggap ay yung nasasaktan, nagiging biktima sa crossfire, yung mga inosenteng sibilyan, bata, matanda, sira yung bahay, wasak yung pananim, yung ari-arian. So sabi namin, bakit ganito? Nung kalakasan ni President Marcos Sr., pag nag-utos, hindi kami lumilingon para i-check kung baka wala sa sarili. Di naglaon po, parang ang mga utos na nanggagaling sa itaas, mukhang parang hindi na tama, hindi na tugma sa sitwasyon. Balik ko tayo sa eleksyon, no? Ngayon automated, no? At siguro alam natin na ang prinsipyo ng eleksyon, one man, one vote.
Pag pinakialaman mo yan, yun ho ang nangyari noong 1986. Not in control na. May karamdaman na si President Marcos Sr. So sa awa ng Diyos, pati siguro yung COMELEC, iba na ang ginagawa. No? Hindi na tama. Ang iniwasan nun natin ay maulit yan. Sabi ko nga, kung pati yung halalan, saan ka patatakbo? Di ba? Yung korte, pag kalaban ka, gagawan ka ng kamalian, kakasuhan ka. Pagkakampi ka, kahit gaano kabigat yung kasalanan mo, ito yung experience ng iba nating mga kabayan. Pagkakampi ka, kahit na bigat ang kasalanan mo, magaan, hindi ka kakasuhan. Yun ang mga problema na hinaharap natin ngayon na dapat siguro wag natin pabayaan dahil kawawa naman yung mga anak natin, kawawa yung mga kababayan natin at kawawa yung buong Pilipinas. No? Yun ang iniisip namin ngayon. Alam po ninyo nung nagtuloy kayong magrebelde as a result of the 1986 revolution. Maalala mo, Hari, ano? Nagtuloy si Senator Gringo Honasan na magrebelde. Meron akong nakikitang problema noon. Noong 1987 kasi, yung na-ratify yung constitution natin at nagka-chapsoy na yung sistema ng gobyerno natin. It was a presidential form under a parliamentary system, kung maalala mo, di ba? Naging parlamentaryo dahil, nawala na yung two-party system at that time. Nagkaroon na ng merger ng mga partidos. Naging multi-party system na. Kaya ito nangyayari sa Kongreso natin. Ngayon, walang malinis na opposition, walang malinis na administration party. Kaya ayan, nagkakawindang-windang yung ating pamamalakad ngayon sa gobyerno. Sana maano yan, ma-check yan, ma-correct yan. Kasi kung hindi makukorek yan, Gringo and Harry, walang papupuntahan yung bansa natin. Dahil yan ang yung sistema ng gobyerno ang napaka-importante ngayon. Pero I think I am asking for the moon right now. So, ewan ko, am I disappointed with what we have today? Well, I hope and pray that kanga nila, hope springs eternal. Pero kung titignan mo yung natin, maganda yung 1971 Constitution, Ari. Kasi noon, doon sa provision na yon, binawalan nila yung balingbing. Yung mga balingbing. You cannot transfer parties 1 year before an election or 1 year after an election. So, they recognize the participation ng mga political parties. Yung talagang two-party system, under that arrangement. So, ewan ko kung mangyayari pa yun sa atin ngayon. Dahil sa akin yun ang parang very ideal na situation. So, siguro, kung magiging senador si Gringo, i-review natin yung mga ganung sistema para kumanda yung pagpapalakad ng ating gobyerno. Tingnan mo ngayon, Hari, nangyayari. Ito, ako'y nabubuisit kasi abogado ni Ferdinand Marcos Jr., yung si George Garcia. Naging abogado ka, tapos i-appoint kang chairman ng COMELEC.
Kailangan nyo na i-correct yung sitwasyon na ganun. Kung naging abogado ka, hindi ka dapat ma-appoint dyan. Pwede siyang i-appoint sa ibang bagay. Siguro, Supreme Court Justice or what. But yung i-appoint ka as chairman of the COMELEC at ikaw ang mga nag-ano ng mga nalaman mo yung paano dinaya yung eleksyon o paano, anong tawag mo doon? Ano gawin? Paano Ibahin. ibahin? Palagay ko hindi dapat nangyayari yun. Kasi yan si Chairman Garcia. I will quote what Glenn Chong said. Talagang ang gagawin niya, gringo, dadayain niya yung eleksyon natin. Yun lang ang aking reaksyon sa itong nangyayari ngayon. Okay, siguro Maraming salamat, no? Attorney Duque. Pero Maharlika, Attorney Duque, with your indulgence, Senator, nabanggit kasi ni Attorney Duque yung saligang batas, no? Which brings me to the question na, nung kayo yung nagrebelde noong 1986, 1973 Constitution, walang people power. Hindi kinikilala ang militar bilang protektor ng taong bayan. Pero matapos nga itong 1986, nagkaroon ng probisyon na kinikilala natin ang hukbong sandatahan bilang protektor ng taong bayan. Unang tanong ko is, ano ba talaga ibig sabihin na ang hukbong sandatahan ay protektor ng taong bayan? Pangalawa, naguguluhan siguro yung mga sundalo ngayon kasi matapos na naging epektibo ang 1987 Constitution, nagkaroon din ng batas laban sa kudeta. So kailan ba talaga sila magiging protektor ng taong bayan at kailan sila magiging kriminal sa ilalim ng offense na kudeta? Nako, Attorney Roque, Attorney Duque, sir, no? Yung mga constitutional provision, yung legal, yung constitutional, mawalang galang ho sa inyo, hindi ho kaya ng utak ko yan. Sundalo nung ako. Ngayon, ito yung kaya ng utak kong isipin. Political parties. Bakit ako hanggang ngayon independent? Dahil sa aking pananaw, sa aking paniniwala, political parties in this country do not exist. Isa lang po ang partido na may consistent na plataforma at programa. It's the Communist Party of the Philippines. Kaya lang, iba naman ang pananaw nila. Gusto nila ng pagbabago. Mawalang galang din sa mga kaibigan natin sa sinasabing revolutionary left. No? Gusto nila ng pagbabago, pero gusto nila sila nakaupo. Na hindi tumataya, hindi lumalawak sa eleksyon. Aba, hindi naman pwedeng gano'n. No? So anyway, balik tayo ron. No? Political parties do not exist. Walang malinaw na plataforma o programa. Ngayon, no, balik tayo sa 1986. No? Ako, whether Secretary Harry, no? Kilala mo naman ako, no? Attorney Duque, no? Nakalagay sa Constitution o hindi, ang sandatahang lakas ay hindi private security agency. Hindi Praetorian Guard ng kahit na sinong administrasyon. Naalala mo ba natin ang kasaysayan ng ancient Rome? Kuminsan, pag nagkakamali na yung emperor, no? Ang gumagalaw yung Praetorian Guard mismo. Sila mismo ang nagpapalit sa emperor. Kasaysayan na ho yan. Ayaw naman natin mangyari yan dahil that will be a dangerous precedent. Hindi ho dapat talaga nakikialam sa politika yung sandatahang lakas dahil kakaiba yung tools nila eh. No? Armado sila. Ano ang laban natin sa armadong sektor? Yun know, ang mga konsiderasyon nyo na iniisip ko. Pero ito ho, idadagdag ko lang para we can end this issue on a high note. Inimbita ho ako sa Kongreso as a resource person for charter change. Sabi ko, hindi ko kaya yung legal provisions. No? Pwede ka akong mag-contribute dun sa economic provisions, yung 60-40 ownership, yung mga ganun, no? Yung kaya kong pag-isipan at pag-aralan. Pero nung nagpunta ho ako sa Kongreso, Attorney Duque, Seka Hari, no? Ma'am Maharlika, ang nasa isip ko po, nako, itong Kongreso, sirang-sira na ito. This is a damaged institution. Hanggang nagtanong ho yung mga batang congressman at congresswoman, abay, during the open forum, pinagpawisan ako ng malapot. Ang gagaling. Okay. So, nag-coffee break. Sabi ko, congressman, congresswoman, bakit hindi kayo nagsasalita? No?
ba't hindi nyo binibring up on the floor in plenary itong mga pinagsasabi ninyo, yung matanong nyo sa akin? Alam nyo ho, Atty. Duque, Secretary, mamaharlikan yung sagot nila. Sir, pag nagsalita kami, papatayan kami ng gripo. Anong ibig sabihin nun? Pati yung budget, pati yung pondo, ginagamit na sandata for partisan political purposes. Yan ba'y tama? General Appropriations Act, budget yan eh. Pera ng taong bayan yan at inutang natin yan. O sabihin mo may tupad, may AIX, kung ano-ano. Abi, pera yan ng taong bayan. So sabi ko dun sa mga nakakausap ko, first, dun sa mga leader, mga congressman, laki ko nakakausap na mayor, no? Hindi ko na ho babanggitin, maraming mayor, maraming governor, mga bata. Sinabi ko rin to kay Mayor Baste, Duterte. Sabi ko kayo, mag-usap-usap kayo. Dahil ang dami ninyo. Akala siguro ninyo nag-iisa kayo, no? Wala kayong kakampi. Mag-usap-usap kayo, tapos wag ninyong ulitin yung pagkakamali na ginawa namin, yung mga henerasyon na nauna sa inyo. Kami kapo nung tatay mo. Meron kaming mga maling diskarte, maling desisyon. Huwag niyo ulitin yon. Mag-usap-usap kayo para you can move this country forward peacefully, legally. Ang huling punto po, kung mag-fail yung ginamit ng sandata, yung budget, no? At saka walang political party, pero pag taong bayan na ang nagsalita, ano ho ang magagawa natin? Yan ho ang tunay na people power. Pag nag-fail yung sistema na palala ng palala, abay baka ho tao na ang gumalaw. Hindi na kailangan udyukan o sabihan yung sandatahang lakas. Huwag mo nating hintayin mangyari yan dahil ang feel po namin, Atty. Duque, no? Secretary, Mamaharlika, is pag nangyari uli yan, hindi na magiging kasing bloodless noong 1986. Baka magkasakita na, giba na naman yung ekonomiya natin, jeopardize na naman yung future ng ating mga anak, at wala na tayong patutunguhan. Yes, yan nga po yung nakakalungkot, Senator Greg, dahil sa nakikita ng taong bayan, talagang partisan na nga at ginagamit ang mga pondo ng bayan sa pamimili ng boto. I don't know if you're aware po, at dami po nating mga kababayan na nagpo-post sa social media, nagme-message sa amin ng mga vloggers na talamak po ang vote buying sa buong Pilipinas. Ma'am, if I may interrupt, no? Sure. Yan yung vote buying, sinasabi namin, pera ninyo, natanggapin ninyo. Ang hirap ng buhay ngayon. Pero That's kung true. pwede, nagmamanikluhod kami sa inyo, sa mga kabayan natin, no? Na iboto ninyo yung tama. Tanggapin ninyo yung pera. Pera natin yan. Pera na natin. Kinakaltasan pa, no? Yun nga, no? Huwag natin hayaan. No? Ngayon, no, ito, idadagdag ko. Pareho ang ikot ko, Luzon, Visayas, Mindanao. Hindi na ho magmabanggit ng detalye dahil alam ko ho, alam niyo ito eh. Alam niyo, buti kung yung mga tumatayo, nagsasalita, yung tinatawag nilang pumapalag, hindi ho yung ginagamitan ng pera o pondo. May death threat. Akalaan yung, kayo ho, Mamaharlika, I'm sure, kinakain nyo po breakfast, lunch, and dinner, death threat. Yun. Yes. Isipin nyo, dahil tumayo ka, nag-offer ka ng alternative na programa, hindi mo naman inaawa yung nakaupo. Ikaw pa yung i-death threat. So sabi namin kanina, galing po ako sa isang probinsya sa Visayas, sabi ko, abay, yung death threat, hindi yan pag-aari ng kahit na sino. Kung death threat tayong lahat. Pero yan ba'y makakabuti sa atin? Sabi ko, subukan nating ayusin to bago mag-deteriorate. Sumama ang sitwasyon at ma-jeopardize yung future ng mga anak natin. Yun ang pangamba namin, ma'am. Yes. Follow up lang po, Senator Greg, in connection dun sa mga ni-raise na issue ni Atty. Duque. Atty. Duque, mabuhay po kayo. Thank you. So, ang sabi ni Atty. Duque, kung ano ba, sana magawa niyo po yung tama para sa bayan kapag kayo ay naging senador muli. Ano po ba ang gusto nyong gawin na hindi nyo pa nagawa nung kayo ay nakaupo pa bilang senador, pag kayo po ay nakabalik at napagbigyan ng taong bayan na maging Senator Greg Goonasan muli? Ako po, Mamaharlika, no? Atty. Duque, Secretary, no?
Hindi ho ba a few months ago, merong effort para i-push yung charter change? Naalala ho ninyo, pinapaliwanag sino, kailan, di ba? Paano? Alam niyo ho, ang pinakamahalagang tanong na dapat sagutin, bakit? Bakit papalitan yung constitution? I'm sure ho, makakasagot niyan si Atty. Duque at si Secretary, no? Yun ang kailangan sagutin. Sira ba? May depekto ba yung saligang batas natin? Kasama po yan, batay dun sa katanungan ninyo, na susuportahan ko. Panahon na para suriin nating mabuti yung ating fundamental law of the land, no? Our constitution. At panindigan na natin yung laging sinasabi, ito ho, turo naman ito ng mga abogado, si Secretary Harry, no? Okay, Article 3, Section 1. Yeah? Protect life, liberty, and property. Yun lang po. Kung i-compress mo yung saligang batas, huwag natin kalimutan, protektahan yung buhay, yung kalayaan at ari-arian. Kahit anong constitution, no? Ako, simple lang ho ako mag-isip. Sundalo ako. Madali ko maintindihan. No? Protektahan natin yung buhay, no? Yung kalayaan, at yung ari-arian ng mas nakararami nating mamamayan. At saka kung hihiram tayo sa Western tradition, ay ano naman ang silbi ng life, liberty, and property? Kung hindi ka masaya. So pursuit of happiness. Habang malaya tayo, no? Habang buhay tayo, habang protektado natin yung life, liberty, and property, siguro naman ang hindi kalabisan na happy tayo. Yun ang hinahangad ko bilang sundalo. Ako, pag ganun ang constitution natin, kahit anong kulay yan, susunod po ako bilang dating sundalo. Pero ito idadagdag ko. Kung kilala niyo ho ako, no? Pag ako ho ay naniniwala sa isang bagay, hindi ho ito banta. This is a fact. Ilalabang ho ito ng patayan. Ako ho, marami na ho akong pinagdaanan din at ang sugat ko sa puso, sa isip at sa katawan. Hindi ko na ipakikita sa inyo kung ano yung mga kulang kong pyesa. Huwag na ninyo ako pagubarin ng t-shirt o pantalon dahil nakakahiya, no? Pero ako ho, katulad ng karamihan natin o marami nating kasundaluhan at kapulisan, pag naniniwala ako sa isang bagay, at alam ko ho, ganun din kayo. Ang pinagkaiba lang natin, ako ho no, nung sundalo, meron na akong sandata. Kayo ho, ano ang laban ninyo? Kaya hindi ho ito pambobola, no? Kaya bilib ako sa inyo dahil ano panlaban ninyo sa death threat? Wala. Alindog lang po. Ayun na, alindog at boses na malakas. Yeah. Oh. So, kami ho, meron kami panlaban para patas naman. No? Pero kayo, yung pangkaraniwang Pilipino na wala ng boses, wala pang baril. Ano panlaban nila? Yun ang inaalala namin. Huwag natin hayaan na mag-deteriorate ito. Ako nagsasalita bilang sundalo lamang. Hindi bilang senatorial candidate or whatever. No? Basta ako ho, noon, ngayon, at sa mga darating na araw, sundalo lang po ako. Yes. Folks? Oo. Yes, Marlica, kasama natin ngayon din si Lorraine Badoy ng Ipanaw Party List, no? Mukhang Lorraine, may tanong ka kay Senator Gringo kasi mga kaibigan, si Senator Gringo pupunta pa sa rally sa Quezon City. So he will be with us in a few more minutes. But Lorraine, may tanong ka kay Senator Gringo. Go ahead. Oo, mukhang wala si Lorraine. Anyway, so, ang huling tanong ko na lang po, andyan ba si Lorraine? Wala pa ata si Lorraine. Well, ano lang po, sa akin po, no? Ano yung kauna-unahang panukalang batas po na hahain niyo po kung kayo po papagbibigyan ng ika-5 termino bilang isang senador? Secretary, no? Mamarlika, Duque, mga kasama natin, no? Ako po, isang katutak yung batas na naiwanan ko, no? Pero tayo ho, sinubukang i-push yung land use. Mahirap po ipaliwanag yan dahil pinag-usap. Pero tayo ho ang principal author ng National Disaster Risk Reduction Management Law. Pag may bagyo, may kalamidad, no? Pero ako, itutulak ko talaga. Day 1 in office, kung pala rin tayo at pagkatiwalaan muli, digitalization. Alam niyo, 3 budget hearing na pinagdaanan ko nung DICT Secretary ako. Tuwan-tuwa ho ako dahil hindi ang kailangan ho talaga dagdagan ng kaalaman yung gobyerno mismo about the power of information and communications technology, at digitalization. Tuwan-tuwa ho ako dahil hindi masyadong na-appreciate
nung mga kausap ko, konti ho ang tanong. No? Tuntua ho ako noon. Hindi ho ako natutuwa dahil hindi nila masyadong na-appreciate at naintindihan konti yung budget. You know ang pros and cons. So itutulak ko kagad. Anumang batas, i-digitize na natin para mas mabilis ang pagtulong, mas mabilis ang pagkuha ng datos, mas mabilis nating matutulungan. Ito pa ho pala, no? Lagi sinasabi ng gobyerno, inclusive growth, whole of nation approach. Nung DICT secretary ako, lalapit ako sa local government unit. Alam niyo ang tanong sa akin, secretary, yung i-connect natin, tower, kable, satellite, ilan ba ang butante dyan? Yun ang tanong sa akin, ilan ang butante? So, butante ang basyan. Punta naman ako dun sa mga kumpanya, yung mga telco. Alam niyo ang tanong sa akin, Secretary, no, Ma'am Maharlika, no, mga kasama natin, saan ba tayo kikita dyan? Sabi ko, hindi ba inclusive growth, unahin nating tulungan at i-connect yung pinakamalayo, pinakamahirap at pinakamaliit. Pag kinonect mo yan, tinulungan mo yan, magkakaroon ng economic activity, magiging productive, dadami ang tao, dadami ang butante, kikita ka pa. So ito muna, sakripisyo muna tayo. Tulungan, i-connect natin yung pinakamalayo, pinakamaliit, no, at pinakamahirap. Then, ang tawag dyan, inclusive growth. Sabay-sabay ang pag-unlad. Last point po, no, Ma'am Maharlika, sa paintuluto ninyo, si Kari, no, mga kasama natin. Tinatanong po ako, former Senator Unasan, former soldier, former rebel, former secretary, parang naka-boundary ka na, almost 50 years na ako in public service, kasama yung 7 years sa rebelde. Ano ba gusto mong gawin sa buhay mo? Sabi ko, gusto ko nang umuwi. Dahil 5 na yung apo ko eh. Gusto ko naman ma-enjoy yung tahimik na buhay, normal na buhay. Pero kayo po, tinatanong ko kayo, bakit nandito pa kayo ngayon? Bakit tayo nag-uusap? Bakit hindi rin kayo umuwi at mag-retire? Paano ho? Pare-pareho ang paniniwala natin na our country, wherever you are, is our home. Our family is our people. Hindi tayo pwedeng makatulog ng mahimbing sa gabi kung may naiiwan pa na kababayan tayo na kumakain sa basurahan. Nagiging biktima ng kawalan ng hustisya. Walang bahay, hindi makapag-tuition sa eskwelahan, pupunta sa barangay health center, walang gamot, walang tao. Yan ang mga issue na common sa ating lahat. Ano man ang persuasion natin yan. So yun ang dahilan bakit humingi ako ng pagkakataon para tapusin yung mga naiwang kong trabaho. Yes. So pinakahuli na lang siguro sa spokesary dahil ang daming nanonood sa ating mga OFW at yung mga pamilya nila sa Pilipinas. Kausapin niyo po, Senator Greg, ang ating mga kababayan, bakit iboboto namin si Senator Gringo Onasan? Bakit hindi ho? Ma'am Maharlika, si Karen, mga kasama natin. Ako, nandyan on record, 17 years na sundalo ng taong bayan, rebelde ng taong bayan, sekretary ng taong bayan, no? Senador ng taong bayan. Pero ang pinakamabigat kong qualification talaga, we cannot give what we do not have. We cannot share what we do not have, no? Paano ako haharap sa inyo at sa taong bayan at humingi ng suporta kung yung sarili kong pamilya, hindi ako tutulungan, hindi ako iboboto yung sarili kong mga kaibigan. So, ang pinakamabigat kong qualification on top of yung 47 years of public service, hindi ako perfect. Ang dami kong atraso, lalo na sa misis ko, no? Mabuti akong padre de pamilya at asawa. Mabuti akong ama. Pero super lolo po ako. Yan ang dahilan kung bakit humihingi ako ng bagong mandato. Ayan. Spokes? Si Lorraine, may tanong ata si Lorraine. Lorraine of Epanaw Party List, may tanong siya kay Senator Gringo. Hi, Senator. Yes, ma'am. Senator, good evening, sir. Sir, yes, ma'am. If kung kayo po ay maboto ulit bilang senador, ano po ang gagawin ninyo towards breaking the alliance of the Marcos CPP, NPA, NDF alliance, if any? Naku ma'am, buti tinanong ninyo yan. Yes. Almost 19 years po ako sa Commission on Appointments. I will not mention names and details because I'm sure you know this. Yeah. During the time of President Duterte, may na-appoint pong secretary, no, ninominate sa DSWD.
Yeah. Ano ho ang tanong namin? Ito ho, anecdotal at classic example. Okay, ma-appoint kang secretary ng cabinet. Okay? Ibig sabihin, legal ka. Diba? Open ka. Diba? Nandiyan ka sa gobyerno. May resources ka at your disposal. Human and other resources. Ngayon, patuloy yung revolutionary tax. Patuloy yung arms struggle. If you are appointed as secretary, will you condemn the arms struggle? Otherwise, magdududa kami. Namamangka kayo sa dalawang ilog. Ano, legal kayo tapos may illegal yan. Di ba? Left hand does not know what the right hand is doing. So hindi mo pwede, mamili ka at kung mali sa tingin niyo, mali naman talaga yung arms struggle, condemn it publicly. Sa awa ng Diyos po, hindi masagot, di rejected. Tapos. Yeah, but Secretary, I'm sorry I'm interrupting, but that wasn't my question. Opo. What I see right now that is the most dangerous alliance in our country is the alliance of Bongbong Marcos himself with the CPP, NPA, NDF to use them as attack dogs against their perceived political foes. Alam naman natin pag politiko talagang nag-a-alliance yan, di ba? Pero sana hindi sa CPP, NPA, NDF kasi nilagay na naman niya sa kapahamakan ang Pilipinas, ang mga anak natin. So po, kung meron pa siyang 3 taon, itong bangungot na Marcos administration na ito, at lantaran, kitang-kita ang pagkakipag-alyansa ni Bongbong Marcos sa teroristang organisasyong CPP na kung kaya't si PRRD ngayon ay nasa The Hague. Dahil nandyan sa loob ng The Hague ngayon ang CPP, NPA, NDF na ngayon ay kakuntsaba ni Bongbong Marcos at ni Martin Romualdez na ngayon ay inilagay ang buong Pilipinas sa kapahamakan dahil sa pagtatraidor ng administrasyon sa Pilipinas. So yung tanong ko po, sir, ano po ang pwede ninyong gawin para protektahan ang Pilipino dito sa pagtatraidor ni Bongbong Marcos sa Pilipinas? Nako, Ma'am Lorraine, lahat po ng gusto kong isagot sa inyo sinabi na ninyo, no? And I don't want, ito ang rule ko, no? Because of my background as a soldier. In a public discussion like this, I don't want, please forgive me, to expose our strengths and weaknesses as a developing country, including the longest running insurgency, if not in Southeast Asia, in the world. I don't want to expose our policy deficiencies, di ba, to temporary friends and alliances. Siguro, pagkatapos ng eleksyon, pag may pagkakataon baka pwede tayong mag-usap and I will share my innermost thoughts. But off and off, please forgive me. I don't want to commit myself publicly. But without saying I agree or disagree, ang masasabi ko lang lahat ng gusto kong sabihin sinabi na ninyo. Maraming salamat, Senator. Salamat. Ingat po kayo. Thank you very much. Oo, thank you very much, Senator. May tanong lang po ako dito sa mga taga-Hamburg na naririto po ngayon. Sino ang iboboto nyo na senador? Sino ang iboboto nyo isang senador na na-endorso ni Tatay Digong? May campaign manager na po ako. Ako, ingat po kayo. Thank you so much for this opportunity. Salamat po. God bless you. Maraming salamat po, Senator. Thank you. Good luck, Senator Greg Gunasan. Thank you very much. Thank you po. Now, Madam